For today's video, meron naman tayong gagawin na CRT TV. So ito yung TV, LG ang tatak niya. Ang problema nito, wala siyang power. So try natin i-plug in. Yan. So naka-on na yan. So wala siyang indicator light. So ibig sabihin wala siyang power. So tingnan natin kung nasa ang problema nito. Tinanggal ko na pala yung cover nito sa likod para mas mapadali tayo. So tingnan natin kung nasa ang problema nito. Okay. Yan, plug na natin. At check natin itong code. So para malaman natin kung nasaan ang sira, kailangan natin syempre ng multi-tester. Itong tester. Paalala po at disclaimer, kung kayo po ay walang alam sa electronics, ay huwag pong gagayahin ang aking ginagawa dahil maaari po kayong makuryente. So ang video pong ito ay para lamang po sa mga newbie or gustong matuto. Ano po? So simulan na natin. So pag ganitong wala siyang power, ang una nating i-test ay itong pansaksak niya. Baka may puto lang. Okay? So gamit ang inyong tester, so iset na lang natin ito sa continuity test. Ayan. Ganito. So para malaman natin kung may putol ito o wala. So good itong power cord natin. So ang susunod natin gagawin ay magte-test na tayo dito sa mismong board. Ayan. Tanggalin natin itong pagkakabit. Itong tapos i-pagilid natin. Higa. Usog-usog. Okay, ito na po. Bali, inayos ko lang yung pagkalagay ng board para makita nyo ng husto. Pag kasi siya ay nakahiga, mahirap pong makita. So, para sa ating tutorial, kailangan nyo makita yung mga test point. Okay? So, para mabilis nating malaman kung nasaan ang sira, so ang gagamitin natin technique ay yung voltage check. Okay? So, i-plug in ko na. Okay? Plug in. So, ang una nating susukatin ay ang voltahe ng main filter capacitor. So, i-plug in na natin. Yan. So, iset nyo lang ang tester nyo dito sa DC. Yan. Sa 600 volts. So, tingnan natin kung meron siyang voltage. So, ito yung main filter capacitor. Ayan. So, wala siyang walang voltage na pumapasok. Check natin itong itong sa linya ng AC dito mismo sa board. So nakaset tayo, ang tester natin ay nakaset sa AC, sa 600 volts siya.
So, meron naman pumapasok na AC voltage, nasa 200 volts AC voltage. Okay. So, ang sunod natin gagawin ay magsusukat naman tayo dito sa kanyang feedback, ano? Kasi meron tong relay. So, titingnan muna natin itong supply ng relay. Okay. So, check natin itong isang transformer na maliit. So, naka-AC volts pa rin tayo, no? So, yan, meron naman siya. At check natin itong out niya, yung output niya. So, sa DC naman tayo, DC voltage. Tingnan natin kung meron. So, meron siyang output na 5.6 volts DC. So, check natin itong 5 volts regulator. Okay. So, walang output itong 5 volts regulator. Okay, check natin. So, dito sa 5 volts regulator, meron siyang input na, so, bali 5.5. So, tingnan natin yung output niya. So, wala siyang output. So, bakit kaya ito walang output? Dapat meron ito para mag-click yung relay, para mag-switch siya, at tumunta yung voltage dito sa rectifier diode para magkaroon siya ng supply. Tingnan natin kung anong problema nito. So, ang next step natin ay ihahang natin itong 5 volts regulator, yung out niya. Titingnan natin kung meron siyang voltage pag nakahang yung isang paa niya or pag nakahang yung out niya. Kasi pag merong voltahe at inihang natin yung out niya, ibig sabihin merong shorted na pyesa dito. Okay? So, make sure lamang na naka-unplug itong ating TV. Okay. Tanggal natin. So, inihang ko na yung output pin ng 5 volts regulator. So, titingnan natin kung meron siyang voltage pag nakahang. So, dito sa DC ulit tayo. Ayan. Itong test probe na negative, ilagay lang natin dito sa ground dito. O pinakaset dito sa picture tube, sa ground ng picture tube. Okay? So, naka-plug in na siya. Sukatin natin kung meron. So, meron siyang almost 5 volts. Ibig sabihin, okay itong regulator natin. So, meron ditong shorted. Lagay ko. So, tingnan natin. I-unplug muna natin uli. So, dito tayo sa buzzer test. Buzzer test. Yan. So, ang suspect ko dito, itong capacitor. Yun na nga. Yun na nga mga boss. Shorted talaga siya.
Shorted nga siya. Tatanggalin na natin. Malamig pa yung pulsol ako. Painitin natin yung kaunti. So yun, tatanggalin natin itong capacitor na to. Kasi ito ay shorted. At papalitan natin siya ng bago. Bagong luma. So make sure lamang po na pag kayo ay nagsusulda, ay siguraduhin na palaging naka-unplug ang inyong unit. Ano? Okay, ito na. So i-test uli natin. So ito na yung capacitor. Bali ang value niya ay 22 microfarad by 10 volts. Yan. Buzzer test. Tigkabila. Tumutunog. So subukan natin dito sa analog tester. So iset natin sa times 10 yung ating tester. Ayan, hindi na bumabalik. Ibig sabihin niya na shorted siya. Ayan, shorted siya. So hanap lang tayo ng pwedeng maipalit dito. So yun, nakahanap na ako ng ating pamalit. So the same value. So i-check natin kung okay ito. So naka-analog naman tayo. Yan, naka times 10. Check natin itong capacitor. So yun, good siya. Ayan. Okay ito. Ayan natin. Make sure na sa pagkabit ng capacitor ay siguraduhin nyo na hindi siya magkabaliktad. Isolda na rin natin itong regulator, yung pin out niya. Okay. At magsukat ulit tayo ng voltahe. Okay. Yan. Ayan, nag-plug in ko na. So kung napansin nyo, umilaw na siya. Meron ng standby. Pero mag-check pa rin tayo ng voltahe. Okay. Set natin sa DC. Tingnan natin itong pinalta natin kung meron ng supply. Meron na siyang supply, 4.8 volts. Check natin itong B+, kung may B+ na. Okay, meron na siyang B+ na 116. So, okay na ito mga boss. Okay na, meron na siyang B+. Ayan, may B+ na siya.
Okay na. Tingnan natin. Tingnan natin yung display niya. So ito na yung ginawa natin na TV. Tingnan natin ang display niya. Yan. Yun. Nag-oscillate na siya. Meron na siyang input. So, check natin sa raster. So yan. Okay na mga boss. So yun lang ang naging problema, yung capacitor na yun. So shorted. So yun lang. Salamat sa panonood.